Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1240. This article na to, dinidiscuss ang tungkol sa to whom payment must be made. Bukod kay creditor, kanino pa nga ba pwede magbayad si debtor? Pwede ba sa anak niya? Pwede ba sa tagapagmana ni creditor? Paano kung halimbawa nagbayad si debtor sa hindi naman creditor? Ano mangyayari sa obligation? Extinguish ba? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1240. Payment shall be made to the person in whose favor the obligation has been constituted or his successor in interest or any person authorized to receive it. So this article na to, dinidiscuss naman kung kanino pwedeng magbayad si debtor. So di syempre, kay creditor muna. Pero bukod kay creditor, kanino ba pwedeng magbayad si debtor? Ayan. So tungkol ito sa to whom payment must be made. To whom payment must be made. So doon kasi sa previous article tungkol sa 1239, na-discuss natin doon kung sino nga ba ang pwedeng magbayad. Yan. So part naman yun ni debtor. Ito naman, kanino nga ba pwedeng magbayad si debtor? Yan. So meron tayong tatlong pwedeng pagbayaran. Una, to the person in whose favor the obligation has been constituted. Okay? So take note. Ay, sige, sulat muna natin. So, to the person in whose favor has been to the person in whose favor the obligation has been constituted. In whose favor has been the obligation has been constituted. Ayan. So take note. Dapat yung creditor na pinag-uusapan dito is not the original creditor. Pero kung sino yung creditor at the time of payment. Kasi pwedeng magkaiba na yung creditor nung time na nagkakaroon ng constitution of obligation versus yung time na magkakaroon na ng payment. Kasi nagkakaroon ng subrogation. So yung creditor na pinag-uusapan dito is yung creditor at the time of payment. Kasi pwedeng naging iba na yung creditor dahil nagkaroon nga ng subrogation. Okay? So due to subrogation. So na-explain naman natin yung ibig sabihin ng subrogation, ano? May knowledge si debtor, may consent siya do'n sa payment. So therefore, si third person nagbayad ng utang ni debtor, pumayag si debtor, subrogated ngayon yung rights, therefore bagong creditor na siya. So at the time of payment. So the creditor here is the creditor at the time of payment and not the creditor at the time of the constitution of the obligation. So dahil nga meron tayong subrogation. Ngayon kung sakaling wala na si creditor or kaya naman meron siyang inauthorize, yun yung ikalwa't ikatlo natin. So yung successor in interest, tinatawag natin siyang legal, 'yan. So yung legal na yun, sila yung successor in interest, mga tagapagmana. Example, kung halimbawa naman ay hindi yung tagapagmana, for example is incapacitated yung pinagkakautangan, may guardian siya. So sila yung mga conferred by the law. Example, guardian ng incapacitated person. Halimbawa, we're not talking about here the minor but we're talking about those person na incapacitated, no? Hindi na kayang makipag-contract, okay? So for health reason, etc., for mental reason, pero meron siyang guardian na looking after the creditor, so pwedeng dun ka magbayad, no? Kasi sila conferred by the law. Kung sakaling patay na yung pagbabayaran, okay, edi meron tayong administrator, okay, bago siya ibigay sa mga pagmamanahan, kumbaga iipunin lahat ni administrator lahat ng mga properties including mga receivables ni creditor. Tapos tsaka siya i-aano papamahagi sa mga tagapagmana or heirs. So legal, sila yung mga conferred by law. Okay, example nga natin, mga guardian of incapacitated or kaya naman administrator of the estate, administrator of estate,
of the deceased, 'yan, okey. So, ibig sabihin, sila na yung puwedeng pagbayaran ni debtor kung sakaling si creditor ay hindi, or incapacitated or halimbawa namatay na, 'yan. So, yung pangatlo, ang tawag naman natin diyan is conventional, okey? So, 'pag sinabing conventional, si creditor mismo nag-authorize dun sa isang person na siyang mangolekta nung bayad para sa kanya, okey? So, conventional, okey? So, may authority si creditor na, may authority binigay si creditor na mag-receive ng payment. So, any third person authorized to receive payment, 'yan. So, buhay pa naman dito si creditor, capacitated pa, pero meron siyang inatasan na isang third person na mangolekta ng payment para sa kanya. For example, um, agent. Halimbawa ay si creditor nag-appoint siya ng isang agent na mangongolekta ng utang ni debtor. So, sa kanya magbabayad si debtor, okey? 'Yan. Eh, sir, paano 'pag halimbawa naman si debtor nagbayad sa isang taong mali na hindi dapat siya magbayad or sa maling taong hindi dapat siya magbayad? Extinguish ba yung obligation? Unfortunately o sa part ni debtor, hindi, okey? So, payment na ginawa ni debtor sa isang maling tao ay hindi ma-extinguish ang obligation. Hindi katulad ng third person 'pag nagbayad kay creditor, extinguish ang obligation. Okey, dito kapag nagbayad si debtor sa maling creditor, hindi ma-extinguish ang obligation. So, ituturing siyang void payment. Kung sakaling walang fault or walang negligence na puwedeng, parang ituro kay creditor. Kahit na si debtor acted in good faith or kaya naman siya'y through error, nagkamali siya, siya ay hinikayat by fraud ng isang third person, hindi pa rin extinguish ang obligation. Hindi niya puwedeng idahilan yun na, "Ay, akala ko po kasi siya yung dapat pagbayaran. Siya kasi yung sinabi sa akin ng isang tao, yun pala niloko lang siya." So, hindi puwedeng ma-prejudice si creditor at hindi puwedeng magkaroon ng yung accrual ng interest ay hindi dapat mo-suspend dahil dun, okey? So, payment made payment made by third person to a wrong party, ibig sabihin ng wrong party, not the creditor or not any of the three na nilagay diyan, okey, is considered void or will not the obligation, extinguish the obligation, 'yan. Even if good faith siya, even if debtor is in good faith or kaya naman siya ay nagkaroon ng honest mistake or kaya naman nagkaroon ng inducement by fraud si debtor kaya siya napabayad, mali pala. Kasi nga hindi puwedeng ma-prejudice ang interest si creditor dahil dun sa maling payment na ginawa ni debtor, okey? Mapera na lang kung provided siya sa Article 1241. Okey, ayan. Kasi iba pa yung discussion natin ng 1241 para dun. So again, kahit na si debtor ay nag-act in good faith and by mistake as to the person of the creditor or dahil nagkaroon ng inducement by fraud ng isang third person, naloko siya, yung payment ay nagbayad siya sa isang hindi creditor, ay void yun. Liban na lang kung except na lang dun sa provided ng Article 1241 na idi-discuss natin. Okey? So, dito nagtatapos yung Article 1240. Pinag-uusapan dito kung kanino ka puwedeng magbayad. So, siyempre kay creditor, pero puwedeng magkaiba na yung taong si creditor dun sa dating may pinagkakautangan, ngayon sa yung magbabayad ka na kasi nagkakaroon ng subrogation. So, halimbawa, may utang ka dun sa isang tao, eh, dahil ano, nagbayad si third person para sa'yo na may knowledge ka or pumayag ka, siya na ngayon yung bagong creditor, so therefore dun ka na magbabayad, hindi na dun sa original creditor during the time of constitution. Ngayon, kung hindi naman si creditor, kanino ba puwede? Puwede naman dun sa mga successor in interest, pero sila kasi yung ano, parang tagapagmana or inassign sila ng batas.
kagaya ng mga guardian or dahil sa incapacitated, um, administrator of estate, of a deceased person, halimbawa namatay na si creditor, so inappoint na siya na siyang mag-a-administer ng properties including the collection of the receivables from the debtors. So yun. And puwede namang conventional, halimbawa ay si creditor nag-assign ng ibang taong mangongolekta para sa kanya kagaya ng agent, ayun. So sa kanya magbabayad imbis na kay creditor. Tapos kung sakaling may maling payment na ginawa si debtor, ah, ayan, mali pala 'to, yan, debtor pala, payment made by debtor, yan. Tapos 'pag may maling payment na ginawa si debtor sa isang third person, okey, na hindi naman creditor, hindi yun ma-extinguish ang obligation kahit na si debtor ay good faith siya, okey? Kasi nga 'pag pinayagan yun mape-prejudice naman si creditor na wala naman siyang negligence sa part niya, wala naman siyang kasalanan kung bakit nagkaroon ng pagkakamali si debtor. So anong mangyayari? So papasok siya sa solution indemnity, kailangan niyang i-reimburse yun dahil makikinabang yung third person or yung wrong party dun sa pagkakamali ng debtor. Okey? So yun, I hope meron ako nadagdag na bagong learning na magagamit din sa inyong mga klase. Kung medyo merong part kang hindi naintindihan, ulitin mo yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. And pa-share na rin, pa-like, tsaka pa-subscribe, tapos pa-share na rin sa mga klase ninyo, baka makatulong tayo. Salamat. And laging sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!